Huwag po kayong magmamadali. May pangatlong topic pa tayo, hindi pa tayo tapos. Sa mga DDS na nagmamadali, clickbait daw ang aking topic. Eto, mga DDS. Baste versus Boyeng Rimulya. Anong sabi ni Baste, mga kababayan? Ito na, nagmamadali kayo eh. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, clickbait ang title. Ano ako, si Banat Bay? DDS vlogger lang ang gumagawa ng clickbait title. Bakit hindi ba sinabi ni Toby Chanco na walang kinalaman si PBBM? Diyos mio, Marimar. Ito, pakinggan ninyo. With Si custom Baste, job alerts on LinkedIn. pinapadisbar si Boyeng Get the Rimulya. up today. Bakit kaya? Naghain ng disbarment complaint si Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte laban kay DOJ Secretary Boyeng Rimulya, Defense Secretary Gibo Teodoro, DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. It's just at me, Prosecutor Miguel Absauta. General Richard Anthony Fadulion. Inihain ng reklam. Ito po'y mula sa DZMM ha. Naghain daw po ng reklamo si Acting Davao City Mayor Baste Duterte na ipadisbar si Boyeng Rimulya. Bakit nga ba? O ni Attorney Israelito Torion na tumangging magbigay ng detalye pero sinabing may kaugnayan ito sa umunay pagdukot at pagpapatapon kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa The Netherlands. Hindi nyo nakasuhan. Binasura ng ombudsman yung kinaso ni Aimee. Ngayon, ipapadisbar ninyo. Tanungin nyo ako, mga kababayan. Hindi ko ipagtanggol si Boyeng dito kaya hindi ko naman kilala yan. Nakita ko lang yung pangalan niya sa TV, lumalabas. At DOJ Secretary. Kung meron mang mga abogado na gusto nyong ipadisbar, yun yung mga abogado na sumama sa rally na walang ibang sinabi kundi marsyalo, bangag-bangag, adik-adik. Kasi according sa Code of Ethics ng mga lawyer, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, hindi ako abogado pero merong mga Code of Conducts at Code of Ethics yung mga lawyer. Ganito yan. I will tell you frankly mga kababayan, mas mabuti pa yung mga walang pinag-aralan kapag nag-away, makikita mo na wala silang pinag-aralan. Pero kapag mga profesional ang mag-away, mas bastos pa sa walang pinag-aralan. Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan. Hindi ko naman nilalahat, disclaimer lang. Pero na-experience ko na kasi, mga kapitbahay ko kasi dito, halos lahat yan, mga abogado, yung iba mga professional engineer, mga architect, yung mga kapitbahay namin dito, kapag nag-away yan, you son of a bitch, God damn it, gumaganon-ganon. Ang bastos ng lumabas sa bunganga. Pero mga profesional yan. Pero kapag walang pinag-aralan mag-away, naintindihan ko kasi wala silang pinag-aralan. So maiintindihan mo kung magbabastos ang bunganga nila kasi hindi sila nakapag-aral ng ayos. Pero kapag may mga pinag-aralan ang magagalit at mag-aaway, putang ina ang bastos ng mga bunganga. Ngayon, tanungin ko, bakit si Boyeng Rimulya lang ang ipadisbar ninyo? Bakit hindi nyo subukang ipadisbar? Sino ba yung mga abogado dyan na sumusulong-sulong at sumasali sa rally? Nandyan si Topacio, nandyan si Vic Rodriguez, nandyan si Trixie Angeles Cruz. Napakadaming abogado dyan. Nandyan pa si Chong, si Bernard, tawag dito, yung kaibigan ni Maharlika. Tignan niyo, 4 na mga abogado yan. Kita nyo naman kung ano ang lumalabas sa bunganga. Yan si Lisa Marcos, putang ina ka, di ba? Gumaganon. Hindi nyo pinapadisbar? Yan ba ang sinabi sa Code of Ethics at Code of Conduct sa mga lawyer? Na pupunta ka sa entablado at magmumura ka? Sisiraan mo yung panauhin? Why? Because they are lawyers? They know what they are doing? Ganun ba yon? Yan ang tanong ko. Si Boyeng, sumunod lang sa batas, ipapadisbar. Pero yung mga abogado dyan, na magugulat ka, sumama sa rally, nagmumura, nakikipag-aklas, hindi dinidisbar. Andyan pa si Guanzon, nakita mo si Rowena Guanzon? Kung gaano kabastos yung bunganga niyan? Ako, aminado ako, bastos ako, hindi naman ako nakapag-aral ng ayos si Rowena, komisyoner pa yan. Pero tignan niyo yung bunganga.
Hindi makain ng aso, isusuka ng aso yung ugali. Apakapangit ng bunganga. Yeah. Hindi nyo pinapadisbar? Di ba? Ayan pa si Bulldog. Sinabihan pang tanga yung reporter. Ba't hindi nyo ipapadisbar? Ano bang kinakatakot ninyo kay Boying Rimulya? Boying versus kayo, kadami ninyo. Diba? Yun ang tanong ko. Andyan si Rowena Guanzon, ang baho ng hininga, ang baho ng bunganga, ang pangit ng lumabas sa bunganga. Abogado yan, ba't hindi nyo ipadisbar? Kung paano niya babuyin ang presidente, paano niya sabihin bangag si BBM, paano niya birahin yung mga hindi kalyado ni Sara, ba't hindi nyo nasubukang ipadisbar? Andyan si Glenn Chong, kung paano birahin si Lisa, nandyan si Trixie Cruz Angeles, kung paano sumausaw sa isyu sa nangyayari sa bansa, nandyan si Topacio, sino pa? Di ba? Apakaraming abogadong sumasali dyan sa issue, sumasali sa gulo. Hindi nyo napapadisbar, ang babaho pa ng lumalabas sa bunganga nila. Ang sabihin niyo takot kayo na maging ombudsman si Boying. Bakit? Kasi nga, sabi ni Aimee, ito yung kinakatakot nila, mga kababayan. Ito Aimee to Boying. Ombudsman. Dito natin makikita mga kababayan. Ito yung sinabi. Eto nga, na itong mga PI kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. Yes po. Bakit ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Rimulya sa ombudsman para ipakulong si BP Sara at mga ka-alyado niya? Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan nyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero... Diba? Kita ninyo? Isa yan sa rason na ipadisbar ninyo. Kasi pag na-disbar yan, wala na siyang right magiging ombudsman. Kasi natatakot nga kayo nahulihin si Sara, sabi ni Aimee. May tanong ko lang mga kababayan. Ano pa kinakatakot ninyo kay Boying? Hindi naman presidente si Boying. Diba? Andyan pa si Sara, ba't hindi nyo i-disbar yan? Nakita nyo naman kung anong sinabi ni Sara. Kita ninyo? Ito, according ba sa Code of Conduct ng mga lawyer, Code of Ethics ng samahan ng mga lawyer o grupo ng mga abogado sa Pilipinas, or NUPL, katanggap-tanggap ba to sa mga abogado ang ginawa ni Sara? Kung si Larry Gadon nga, mga bobo, pinadisbar ninyo. Bakit si Sara? Ito pakinggan ninyo. Utang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ano? Ginigit-git nyo Ang yung alin? mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. Bakit hindi niyo subukang ipadisbar yan? Nagtatanong lang po. Lawyer siya, di ba? Ako, kailangan ko ba ipadisbar sarili ko? Di naman ako lawyer. Kung may karapatan ako magmura. Bakit yan? Di ba? Mama Marites Mosne, may glove shoutout po. Tanong lang. Tanong ko lang.
Bakit yan hindi pinadisbar? You sent me written instructions about money. Inasaan nga yung written instruction na yan? Ba't hindi nyo kasuhan si Lisa? Hindi naman siya presidente. Wala namang power si Lisa. Kung totoo man yan, dapat kinasuhan mo na. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Ngayon, tanong ko lang, ba't hindi nyo pinadisbar yan? Nagtatanong lang. Lawyer yan, di ba? Kung lahat ng lawyer ganyan, ano mangyayari sa ating bansa? Ako, naintindihan ko yan, yung kasabihan na when emotions are high, the intelligence is low. Pero hindi ako naniwala na intelligence is low. Dahan-dahan yung sinasabi, dahan-dahan yung binibigkas. So, naniniwala kayo sa when emotions are high, the intelligence is low? Hindi. Sinabi mo, written instruction. Putang na mo ka! Kita nyo? Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Wala naman palang posisyon. Ba't hindi mo kasuhan? Walang immunity si Lisa. Hindi siya si Marcos. BBM may immunity. Presidente yun eh. Kung ganyan man lang naipit ka, di kasuhan mo. Or talagang nahulog ka sa bitag. Bakit? Pinainan ka lang. Kinain mo agad kasi. Ayan. Diyan ka nabisto. Di ba plano nyo yan na i-impeach si BBM? Ang problema, na bumirang. Pinainan ka lang, kinain mo agad. Di bumalik sa'yo. Akala ko ba matalino kayo? Di ba? Akala ko ba magaling kayo sa taktika sa politics? Bakit pinainan lang kayo ni Lisa, kinagat nyo agad? Na-impeachment ka tuloy ngayon. Di nasira ang pangalan mo. Pag binigyan ka ng pera na hindi naman para sa'yo, wag mong gamitin. Kung nilagay para sa DepEd, iligay mo sa DepEd. At instruksyonan mo yung tao na ito'y sa DepEd, igasto sa DepEd, hindi ibulsa. Diba? Diyan mo malalaman eh. Inabot mo sa tao mo, sa DepEd. Pero anong ginawa ng DepEd? Kumuha ng resibo sa AFP, nilagyan nyo 15 million, hindi na mga nakatanggap ang Army. Tinanggi ngayon ng Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap. Ang tanong, nasaan yung 15 million? Pag inabutan ng pera at nilagay DepEd, gamitin sa tama sa DepEd, hindi ibulsa. Ayun, nabutasan ka. Alam nyo na, mga taong bayan. Siguro, pinaghati-hatian nilang lahat. Ayan, nabutasan. Di ba? Huwag kasing magpahalata dahil lang sa maliit na halaga. So, yun lang. Mga kababayan, kaya isa yan sa rason ngayon na ipadisbar daw ni Basti si Boying. Bakit kaya? Takot ba sila? Dahil kinasuhan ni Amy, hindi naman tuloy yung kaso, binasura ng ombudsman. Dahil ba sa sinabi ni Amy na ipapahuli si Eto, kung Sara? hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan.
Bakit? Para kayong mga kabayong Ma'am Lina D, na maraming salamat po. katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Na makapagbigay lang ng konting salita at gusto ko nang sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Tanong ko lang, may ginawa ba kayong krimen para ikulong kayo? Hindi naman siguro kay tanga. Papayag ba kayo na ikulong kayo, wala naman kay kasalanan? Or else may kasalanan kayong ginawa? Yun lang naman eh. Hindi po tanga ang taong bayan o mga supporter ni Sara na ikulong basta-basta si Sara kung wala siyang kaso. Ikaw, Amy, tanungin kita. Kinasuhan ka ba para ikulong ka ni Boying? Kung wala kang kaso, wala ka dapat ikatakot. Diba, Sir Michael Villarin? Ganun lang kasimple yun. Diba? Bakit kinatatakot? Na pag naging ombudsman si Boying, ikukulong si Sara. Baka nakalimutan mo, Amy, na ikaw nagsabi, tad si Sara ng kaso. Diba? So malamang kung makulong, deserve. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sa kung ikulong siya ni Boying, dapat lang, dami pala kaso eh. Minsan kasi yaw-yaw ka ng yaw-yaw, hindi mo iniisip, tapos ngayon sasabihin mo, papakulong daw si Sara ni Boying. Ang daming kaso, ikaw nagsabi, tad-tad. Yeah? tutak pa ang kaso sa COA. saan ka tutak? Disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. Ayun o, video sa anime. Hindi, kumbaga, makakaligtas kung may anomalya man. Diba? Hindi talaga makakaligtas kung may anomalya man. Si Amy na mismo nagsabi. So, kung makulong man si Sara bago mag-2027, alam na. So, anong kinakatakot ninyo? Ba't niyo i-disbar si Boying? Yun lang. Si Boying lang yan, kinakatakutan nun niya. Yun na. Maghanap kayo ng lugar na kung saan may pukyutan. Tapos andyan si Boying, batuhin yung pukyutan. Pag kinagat pukyutan yan na sobrang kagat, mamamatay din yan. Diba? Isa, 2, 3 kagat ng pukyutan eh. Huwag niyong sabihin si Boying makakatakbo agad yan. Mahina na tuhod niyan. Maghanap kayo ng paraan na halimbawa, mamasyal si Boying. Diba yung malapit sa DOJ? May puno ng balete doon. Alam ko may pukyutan doon eh. Tiradurin yung pukyutan pag kinagat si Boying. Pag nilagnat niya ng sobra-sobra, mamamatay yan. Di tapos. At least, walang krimen. Kagat ng pukyutan yun eh. Sinong kakasuhan ni Boying? Yung pukyutan?